Lumabas ang video ni Saldico. Ano sabi? Ano sabi nila? AI yan. Ano? Sasagkain na naman nila yung transparency. Palalabuin na naman nila. Para sa ganun, yung accountability ay hindi natin may pipilit. AI ba yun? Yung AI walang anino eh. Nakikita ko yung anino ni Saldico. Ito na po siguro ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Mga kababayan, ang sinusuri, ang iniimbestiga na bilang ng mga flood control projects ay hindi bababa sa 9,000. Sa ngayon po, ang sabi po nila ay nakapagpalitaw na sila ng 500 ghost projects. Hindi ko po alam kung paano nangyari ito. Ang Department of Public Works and Highways gumagamit ng sari-saring applications. Meron silang tinatawag na IMS, merong PCMA, merong MYPS, merong Survey 123. Ang lahat po ng aplikasyon na ito ay di umano'y ginagamit para matukoy ng ganap kung nasaan ang flood control projects. Pero ang totoo po, wala naman pala silang ginagamit mga satellite. Yung sinasabi nilang real-time geotag na project ay marami po ang sablay. Kaya hindi po talaga natin kailanman madidetermina ilan ang ghost flood control projects. Lumabas ang video ni Saldico. Ano sabi? Ano sabi nila? AI yan. Ano? Sasagkain na naman nila yung transparency. Palalabuin na naman nila. Para sa ganun, yung accountability ay hindi natin may pipilit. AI ba yun? Yung AI walang anino eh. Nakikita ko yung anino ni Saldico. Ngayong kahapon, dahil nakita nila yung paglalahad, yung video recording ni Saldico na sinasabi nilang AI. Paano magiging AI? Eh ito'y unang lumabas sa official page ni Saldico mismo. Nagpalabas ng statement ang ombudsman. Ano sabi nila? Kahapon lang ito. O para bago namin tanggapin yan, kinakailangan na umuwi ka rito at paberipika mo yan. Siguro panutaryo mo yan, gawin mong opisyal yan. Lahat na po ng requirements ngayon ay kanilang hinihiling. Nakalimutan nila sa mismong charter ng ombudsman, yung mismong batas na gumawa sa opisina ng ombudsman. Pwede kang maghain ng complaint sa anumang kaparaanan at anumang forma. Kahit anonymous tatanggapin. Paano natin may papalitaw ang transparency at magkaroon ng accountability sa ating bansa kung ang namumuno sa Ombudsman Office na dating Secretary ng Department of Justice at ang kanyang Prosecutor General, sila ang unang taga-usig, sila ang unang dapat magsampa ng naukol na kaso para sa ganun mapanagot natin ang nagkasala. Sila pa ang nangunguna para pagtakpan
harapan lahat ito. Papayagan po ba natin yan? Hindi ba iniinsulto nila tayo niyan? Papayag ba kayong mainsulto? Yung pangungutang po, walang problema yan. Tayo po, sa maraming pagkakataon, nangungutang din tayo. Ang pinag-uusapan ay yung paggamit mo sa utang. Yung marunong gumamit, magninegosyo siya, kumita siya ng sapat, nabayaran niya yung utang niya, nakapag-ipon pa siya ng konti para sa kanyang pamilya. Ganon dapat. Mangungutang tayo para kulimbatin. Mangungutang ka, hindi para sa ikalalaki, ikasisigla ng ekonomiya. Ang utang ay nanakawin pa. Anong mangyayari sa ating bansa? Katulad kanina na sinabi ng isang nagsalita sa ating harapan. Pati pala itong ginagawa natin na isang karapatan ng bawat Pilipino sapagkat ang ating kagustuhang hilingin sa ating pamahalaan na iwasto at bigyan ng lunas ang ating karangingan sapagkat nakita natin ang epekto ng malawakang pagbaha. Ito po ay protektado ng saligang batas. Kaya kailangan po nating bantayan. Kailangan pa ulit-ulit kung kinakailangan nating ipaalala sa ating pamahalaan na ang transparency at pananagutan ay ito lamang ang tanging dahilan para tayo'y magkamit ng katarungan. At ang katarungang ito ay siyang magdadala ng biyaya ng demokrasya na ating pagsasaluhan bilang isang bansa. Salamat po sa inyong pagkakaisa. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pamamahala.